Good afternoon, everyone. Kumusta po kayong lahat? At ngayong linggo, meron po tayong panibagong pag-aaralan. Ang title po nito ay Overcoming Temptation. Hindi porke na kay Kristo, exempted sa tukso. To be human is to be tempted. At alam niyo po, sa Biblia, wala pong level ng anointing na magbibigay sa'yo ng exemption sa tukso. Ibig sabihin, lahat po tayo ay dadaan sa ganitong pagkakataon. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang pong klaruhin na ang tukso ay hindi automatically kasalanan. But the way you respond to that temptation will determine kung ito ba ay magiging kasalanan o hindi. Kapag pinag-aralan po natin ng Biblia, maraming biblical heroes ang tinukso din at marami din po ang nagtagumpay, marami din naman ang bumagsak. Alam niyo po, kung babalikan po natin ang Biblia, may mga bumagsak. Karamihan po dito ay sila, magsimula po tayo sa umpisa. Andyan si Adan, si Eva, si Cain. Hindi lang po siya bumagsak, kundi nakapatay pa siya. Andyan po si Saul. Andyan si Samson, si David, si Peter, si Judas. However, meron din naman tayong mga forefathers na nagtagumpay. Andyan po si Pablo. Andyan po si Daniel, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Andyan pa nga si Joseph the Dreamer, kung matatandaan po natin ang kwento niya. At syempre, walang iba kundi si Jesus. Sa tukso or sa temptation, may mga consequences po na kapag pumatol po tayo sa temptation, andyan ang makukulong ka, makakasira ka ng relasyon, or ang worst po nito, maipapasa po natin sa next generation po natin. We can be tempted about everything. Andyan yung socially tempted tayo, andyan yung bisyo, at overspending, kasama po yan sa temptation. Ang isa pa ay overeating. At kaya nga po makaka-relate tayo sa sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 7 verse 15. Hindi ko maintindihan ang aking sarili dahil ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na ayaw kong gawin, ang siya kong ginagawa. Verse 22, ang sabi po dito, sa kaibuturan ng aking puso, nalulugod ako sa kautusan ng Diyos. Pero may nakikita akong ibang kapangyarihan na kumikilos sa aking pagkatao, na sumasalungat sa aking isipan. Dahil dito, naging alipin ako ng kapangyarihan ng kasalanang likas sa aking pagkatao. Dito po makikita po natin, mababasa po natin na even po si Pablo na nagtagumpay ay nahirapan sa tukso. Mahihirapan din po tayo, pero nakadepende po ito kung paano tayo mag-react sa tukso. Sabi ko nga po kanina, magiging kasalanan lang ito kung mali ang pag-respond mo sa temptation sa'yo. Na-discern po agad ni Pablo na may mali within himself. Alam niyo po, karamihan po sa ating mga Kristiyano, karamihan sa atin, madali po nating ma-discern kung ano ang tama at mali. Amen po. Madali po nating malaman ang difference ng black sa white. Pero mahirap pong i-differentiate ang pagkakaiba ng ng white sa dirty white. Sa kung ano yung tama sa mukhang tama. At lahat po tayo ay dadaan sa temptation. Sabi nga nila, daanan mo lang, pero wag mong tatambayan. Dadaan po tayo sa apoy. At ang bagay na ito ay pwedeng magpatibay sa'yo o tumunaw sa'yo. Depende po ito sa pagre-react po natin.
Hindi ka matutukso sa mga bagay na malakas ka, sa mga bagay na ayaw mo. Always ang tukso po, ang temptation po, ay tutuksohin ka or matutukso ka sa mga bagay o lugar na mahina ka. Sa mga bagay o lugar na gusto mo. At ang kaaway po ay very personal sa bagay na to. Hindi naman po pwedeng, halimbawa po, no? Wala naman po sigurong nag-crave sa atin ng safeguard. Hindi naman pwedeng sabihin na, ay wait lang, nagugutom ako, may stock pa ba ako ng safeguard dito? Alam niyo po, hindi po ganun ang tukso na sinasabi dito. Alam niyo po, may trivia po ako. Ang sabi po sa Greek, ang salitang temptation ay peirasmos, na ang ibig sabihin, revealing the weakness within you. Hindi galing sa labas, kundi galing sa loob. Kaya ang ginagawa po ng kaaway, gagawin niyang visible ang bagay na ito para gustuhin mo. Kaya nga po sinabi ng Bible, maging handa po tayo. Ilang beses pong inulit ng Biblia na ang mga Kristiyano ay kailangan maging handa. Ang plano po ng kaaway ay wasakin tayo. Huwag mong bigyan si Satanas ng foothold sa buhay mo. For example na lang po sa isang bahay. Kahit po sabihin natin na nakasarado ang pintuan ng kwarto mo, kahit po sabihin natin na sarado ang pintuan ng kusina mo, kahit na sabihin natin na sarado ang pintuan ng banyo mo, pero kung ang front door ay hindi completely nakasara, kasi hinaharangan ng kaaway ng paa niya, ng foothold. Alam niyo po, maraming scheme ang kaaway. Andyan yung depression, anxiety, habitual sin, yung unforgiveness. Sasakyan pong lahat yan ng kaaway. At kung hindi po totally sarado yan, paulit-ulit at patuloy po tayong wawasakin ng kaaway. Tandaan po natin, ang objective ni Satan, hindi lang bumagsak ka sa kasalanan. Ang objective ni Satan ay mamuhay ka sa kasalanan. Ang objective niya ay maging komportable ka sa mali. Alam niyo po, yung bagay na to ay inaalaw sa atin ng Panginoon para mag-grow po tayo. Ito yung mga bagay na mag-authenticate ng faith po natin. Ito yung mga bagay na mag-perfect ng ating pananampalataya. Hindi po siya galing sa Diyos, pero inaalaw po niya. Tinetest po tayo ng Diyos, pero hindi tayo tinetempt ng Panginoon. Ang testing po, ang purpose po nito ay pumasa ka. Yun ang purpose ng Diyos sa pagtetest sa atin. Pero alam niyo po ba, ang temptation, ang purpose po nito ay bumagsak ka. Dahil yun ang gusto ng kaaway sa atin. Ang temptation po ay hindi tinatakbuhan. Dinidil po ito. We have to deal with it. Ang sabi po dito, overcoming temptation. Number 1, kailangan po nating maging submissive sa Diyos. Submit to God. Nakalagay po ito sa James chapter 4, verse 7. Kaya magpasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang dyablo at lalayo siya sa inyo. Alam niyo po, ang pinakagusto ng Diyos, siya ang Panginoon po natin. Example na lang po dito sa Genesis, makikita po natin na maraming beses na sinabi yung the Lord God. Hindi siya basta God, hindi siya basta Lord, kundi the Lord God. Nakalagay po yan sa Genesis chapter 2, verse 4, Genesis 2:5, Genesis 2:7, Genesis 2:8. Makikita po din natin yan sa Genesis chapter 2, verse 9, Genesis 2:15, Genesis 2:18, Genesis 2:19, Genesis 2:21, 2:22, at Genesis 3, verse 1. Pero alam niyo po, nung time na pumasok si Satanas sa Garden of Eden, hindi niya in-acknowledge na ang Diyos ay Panginoon.
Bakit? Kasi siya po yung Panginoon ng sarili niya. Ito po yung key ng temptation. Hindi niya ipapakilala sa iyo na ang Diyos ay Panginoon mo. Dito po nahulog sa kasalanan si Eva. Kasi nagsimula na din po siyang sabihin yung God said. Imbis na the Lord God said. Dahil paulit-ulit si Satanas na God said, God said. At si Eva po, imbis na sabihin niya na the Lord God said, nagsimula na siyang magsabi ng God said. Wala na yung Lord. Alam niyo po, kapag nawala yung lordship ng Diyos sa buhay mo, madali na tayong matukso ng kaaway. Alam naman po natin ang nangyari kay Eva. Tama po. Mag-create po tayo ng kapaligiran na covered ng Panginoon by submitting to God. Pangalawa, sabi niya po dito, paano ba natin ma-overcome ang temptation? Number 2, pray for strength. Nakalagay po ito sa Matthew chapter 26 verse 41. Magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang spirito ay handang sumunod, ngunit mahina ang laman. Alam niyo po, dito sa pag-regain ng strength po natin, kasi sabi ko nga po, lahat po tayo ay mapapagod, lahat po tayo manghihina. Pero ang sabi po dito ng Diyos, manalangin po tayo. At sa pag-regain ng lakas mo, sa pag-regain ng strength po natin sa Diyos, sabi niya, kailangan po natin na alam natin na ang Diyos ang source ng strength po natin. Hindi ang tao, hindi ang mga bagay dito sa mundo, kundi ang Diyos lang. At sabi niya, wait upon the Lord. Sa will ng Diyos, sa presensya ng Panginoon. Hayaan po natin na i-restore tayo ng Diyos. I-restore ng Diyos yung nasa loob natin. Hayaan po natin na i-renew ng Diyos yung nasa loob natin. Alam niyo po ba ang pagkakaiba ni David at ni Saul? Parehas po silang naging hari. Parehas po silang lumalapit sa Diyos. Pero sobrang laki ng pagkakaiba ni David kay Saul. Alam niyo po, nung time na lumapit si David, nung time na nanghihina si David, nung time na punong-puno na siya ng problema, lumapit po si David, pero hindi po siya nanghingi ng instruction agad. Alam niyo po kung anong hiningi niya? Ang hiningi niya ay kalakasan na nagmumula sa Diyos. At dito, nung nabuo na yung lakas ni David, saka po nagsalita ang Panginoon sa kanya. Saka po itinanong ni David, Lord, ano yung susunod kong gagawin? Ano yung instruction mo? While si King Saul po, lumapit din naman siya sa Diyos. Alam niyo po, kaya lang, ang ginawa ni Haring Saul, nung time na lumapit siya, namomroblema po siya, same time po ito. Namomroblema po siya kasi aatakihin sila ng Palestine. Namomroblema siya, anong gagawin niya, at sabi niya, magtatanong ako sa Diyos. Alam niyo po, tumawag siya sa Diyos para hingin kung ano yung dapat niyang gawin. Para hingin yung instruction ng Panginoon. And God said, nothing. Bakit po? Kasi ang gusto ng Diyos, lumapit tayo hindi para hingin agad yung instructions. Ang gusto niya, hingin mo muna yung inspiration, yung strength to overcome the current situation. When you are under attack, hindi yung direction agad ang kailangan mo, kundi yung lakas na galing sa Diyos mo. At lastly po, pangatlo, sabi niya po dito, overcome temptation. Use God's word. Nakalagay po yan sa Matthew chapter 4, verse 4. Pero sumagot si Jesus, sinasabi ng kasulatan, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Alam niyo po ba na ang kaaway,
pare-parehas lang ang strategy niya. Yung ginawa niya kay Eva, ginawa niya din po kay Jesus. Yung ginawa niya kay Samson, ginawa niya kay David. At ang taktika ng kaaway ay iikot lang po sa tatlo. Sabi niya, yung lust of the flesh. Ito po yung mga cravings natin. Cravings sa kung saan-saan dito sa mundo. Pangalawa, yung lust of the eyes. Andyan yung papasok yung materialism, yung greediness. May joke nga po sila. Ang greed daw po ay habang tumatagal, lumalala. Habang tumatagal, tumitindi. Kasi sa simula, grade 1 ka lang, pero maya-maya, magiging grade 12 ka na. Pero joke lang po yun. Alam niyo po, ang gusto kasi ng kaaway, hindi ka maging ready. At yung pangatlo, sabi niya, yung pride of life or yung arrogance. Paulit-ulit lang po itong scheme ng kaaway sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, balikan po natin yung Garden of Eden. Nung time na yon, sabi niya dito sa pangatlo, use God's word. Alam niyo po, nung time na yon, kaya sila na-tempt. Kaya sila natukso. Kasi ang sabi ng Diyos, pwede niyong kainin ang lahat ng halamanan, lahat ng prutas, lahat ng pwedeng kainin dito sa hardin. Maliban lang sa puno na nagbibigay ng buhay at ng kaalaman. Alam niyo po, sabi niya po, yan yung specific na instruction ng Diyos sa kanila. Pero alam niyo pong gagawin ng kaaway, ito-twist niya yung totoo. Ito-twist niya yung sinabi ng Diyos. Balikan po natin, sabi niya po doon, totoo ba na hindi niyo pwedeng kainin ang lahat ng halaman dito? Totoo ba na hindi pwede? Na-twist na agad. Nakukuha po natin. Ngayon, ang gusto kasi ng kaaway sa atin, hindi ka mag-dwell sa katotohanan. Ang gusto ng kaaway ay hindi ka mag-dwell sa specific na sinabi ng Diyos sa'yo. Alam niyo po sa pag-aaral, kasi ang kaaway kasi ang gusto niya, maramdaman mo na madamot ang Diyos. Ang gusto ng kaaway, mag-sink in sa'yo na parang may hindi sinasabi ang Diyos sa akin. Parang may sinisikreto ang Diyos sa akin. Alam mo po, sabi ng mga Bible scholar, never naging madamot ang Diyos. Kasi dun sa Garden of Eden, approximately 8,000 to 10,000 na kinds of trees ang pwede na lang kainin. Maliban lang sa isa. Imagine, 8,000 to 10,000 kinds of trees. Hindi ka ba mabubusog dun? Pero pinag-interesan mo pa yung isa na pinagbawal ng Diyos. Pinag-interesan pa natin yung isang ayaw ng Panginoon. Pero yun kasi ang taktika ng kaaway. At sabi niya po dito, ang weapon po natin ay salita ng Diyos. Pero ang goal ng kaaway, tanggalan ka ng sandata. Hindi naman niya planong maging atheist ka, pero ang plano niya, magduda ka at mamuhay at huwag kang mamuhay sa salita ng Diyos. Pero dapat, bilang Kristiyano, bilang naglilingkod sa Panginoon, bilang mga taong may ministry, dapat alam po natin ang authority natin. Dapat alam po natin yung specific na sinabi ng Diyos sa atin at mag-dwell ka doon. Ilas ko na lang po dito sa isang kwento. Alam ko po na familiar po tayo dito sa isang kwento na to na palaging binabanggit ni Pastor Boy. Doon sa alagang unggoy. Ngayon, yung isang tao ay meron siyang alaga na alam naman po natin na sabi nila, ang kinakahiligan daw po ng mga unggoy ay saging. So, check po natin kung mahilig ka sa saging. Hindi, joke lang. Pero alam niyo po, ang kinakahiligan po ng isang unggoy ay saging. Ngayon, ang sabi po nung tinest siya nung amo niya, binigyan po siya ng isang
isang buwig na saging. Tapos, pinunta siya sa isang kwarto kasama yung saging. At ang instruction po ng amo niya, ang instruction sa kanya, huwag mong kakainin ng saging na to, ha? Pag hindi mo to kinain, may reward ka after. Pero pag kinain mo, wala ka reward. Ngayon, alam niyo po, ang instruction ay huwag niyang kainin. Pero alam niyo po, ang sinabi nung unggoy, ang sabi ng alagang unggoy, sabi niya, ang sabi ng amo ko, hindi ko pwedeng kainin. Pero hindi naman niya sinabing, hindi ko pwedeng titigan. Di tinitigan na niya. At nakita niya po na yung saging ay sobrang dilaw. Nakita niya po yung saging na sobrang feeling niya napakasarap. At sinabi niya sa sarili niya, ang sabi ng amo ko, hindi ko pwedeng kainin. Pero hindi naman niya sinabing hindi ko pwedeng lapitan. Ngayon, itong alagang unggoy, nagsimula na siyang maglakad papunta dun sa feeling niyang masarap na saging. Ngayon, alam niyo po, ang sabi niya ulit sa sarili niya, ang sabi ng amo ko, wag kong kakainin. Pero hindi naman niya sinabing wag kong hawakan. In short, hinawakan niya yung saging na feeling niya sobrang sarap. At sabi niya ulit sa sarili niya, ang sabi ng amo ko, hindi ko pwedeng kainin, pero hindi naman niya sinabing hindi ko pwedeng balatan. Binalatan niya po yung saging, at ang sabi niya pa, ang sabi ng amo ko, hindi ko pwedeng kainin, pero hindi naman niya sinabing hindi ko pwedeng tikman. Tinikman niya po hanggang sa maubos niya yung mga saging. Ngayon, ano pong point ng kwento? Lahat po tayo ay dadaanin ni Satanas sa mga bagay na gusto mo. The devil is not attacking you because you are weak. He is attacking you because you are a threat. There is something powerful inside of you. Alam niyo po, ang pinapasok ng mga magnanakaw, hindi yung mga bahay na walang laman. Hindi manakaw ng kaaway si Jesus sa buhay mo, kaya ang gagawin na lang niya, pabagsakin ka sa tukso. Pero mga kapatid, huwag kang sumuko. Nakikita ng Diyos ang struggles mo. Alam ng Diyos na kung minsan pagod ka na. Malapit na po tayo sa finish line. Maging handa po tayo palagi. Nawa po ay may natutunan po tayo sa hapong ito. Sige po, manalangin na lang po muna tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa hapong ito, O Diyos. Lord, dalangin namin na patuloy na mag-dwell kami sa salita mo. Lord, hayaan mo na manalangin kami at ma-regain yung strength namin sa iyo, Panginoon. Ganun din, O Diyos, hayaan mo na maging submissive kami bilang mga anak mo. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na pinaalala mo sa hapong ito. Sa iyo ang kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa lahat. Salamat po sa time ninyo. God bless you po.